Sa mundo ng boxing, may mga kwentong hindi naisa sa publiko. May mga opportunity na biglang lumilitaw. At may mga chismis na mas mabilis pang kumalat kaysa suntok ng isang world champion. Pero nitong mga nagdaang araw, isang pangalang tahimik pero biglang naging sentro ng kontrobersya ang pinag-uusapan online. Si Eman Bacosa, ang batang boxer na unti-unting umaakyat sa spotlight. At sa gitna ng pag-angat niya, may isang tanong na parang apoy na hindi mapatay-patay. Totoo bang nag-offer ng libreng training si Manny Pacquiao? At totoo bang tinanggihan ito? Isang comment lang ang pinagmulan, pero ngayon, isang buong bansa ang nakikiusyoso. Walang official statement, walang interview, walang dokumento, pero ang haka-haka. Lagpas-lagpas na. Kaya ngayong gabi, bubuksan natin ang kwentong pilit itinatago sa likod ng katahimikan. Sino ang nagsimula ng chismis? Totoo ba ang offer? At bakit ang isang batang atleta na gaya ni Eman mas piniling manahimik sa gitna ng bagyo? Ito ang shocking, ang totoong nangyari sa offer ni Manny Pacquiao kay Eman, the hidden story. At ngayon, sisimulan na natin ang investigasyon. Sa internet, minsan hindi kailangan ng ebidensya para sumabog ang isang kwento. Minsan, isang comment lang, isang tanong na mukhang inosente, pero kayang magpaikot ng buong social media. At ganito nga ang nangyari nang biglang may nagsabing, tinanggihan daw ng amahin ni Eman ang training offer ni Pacquiao. Walang proof, walang receipts, walang interview. Pero parang apoy sa tuyong damo, kumalat ng hindi mo namamalayan. Habang nagwawala ang comment section, ang mga marites biglang nag-transform bilang sports analysts. May sariling theories, sariling plot twist, sariling conclusion. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nananatiling tahimik, si Eman. Walang reaksyon, walang pahayag, walang kahit anong clue. Para siyang boxer sa ring na hindi sumasagot sa suntok, pero patuloy sa pag-iensayo, parang wala siyang naririnig. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Kung wala namang statement, bakit sobrang lakas ng chismis? Bakit parang true story agad sa maraming tao? Dahil sa internet, ang katahimikan ay parang gasolina. Kapag walang sagot, gumagawa ang tao ng sarili nilang narrative. At minsan, kahit walang clear source, mas pinaniniwalaan pa ang drama kaysa sa realidad. Kung titingnan mo ang mga totoong nakakakita kay Eman araw-araw, coaches, sparring partners, staff, iba ang kwento nila. Sa gym, hindi siya parang batang may bigat sa dibdib. Hindi siya distracted, hindi lutang, hindi nag-aalangan sa galaw. Ang lakas niya, consistent. Ang attitude niya, professional. Ang energy niya, positive. Tuloy-tuloy ang improvement. Walang kahit isang coach o kakilala ang nagsasabing may issue. Walang nagsasabing may tension sa pamilya. Walang nagsasabing may tumanggi ng offer. Ang nakikita nila ay isang batang gutom sa tagumpay, nakafocus sa training, at walang pakialam sa gumugulong na chismis online. At kapag may nakikita kang footage ni Pacquiao at Eman, walang awkwardness, walang gap, walang sign ng anumang drama. Smiles, pointers, respect, parang dalawang atleta na natural na magkasundo. Kaya kung saan nanggaling ang narrative na tinanggihan daw, walang may alam. Pero ang internet, once may idea na ibinato, gagawa ng buong nobela. Ganito kabilis ang internet. May nag-comment lang na baka tinanggihan nila, then may sumagot ng oo nga, baka ayaw ng Guardian, tapos may nag-share, may nag-edit ng clip, may naglagay ng dramatic caption. Boom! Viral. Parang instant earthquake na walang warning. Pero kung i-analyze mo logically, may maraming reasons kung bakit hindi agad nagpo-post ang isang pamilya ng athlete tungkol sa offers. Confidential details, schedule conflict, training priorities, or simply dahil hindi naman kailangan i-broadcast ang lahat. Hindi ibig sabihin na walang statement may conflict. Ang problema, mas pinipili ng internet ang version na may drama, kahit walang facts, kahit walang source, kahit walang context. At yung katahimikan ni Eman? Ginawa nilang evidence kahit hindi naman dapat. Kaya yung simpleng speculation, ginawa nilang malaking kwento, kahit walang kahit anong proof. Pero habang lumalaki ang ingay si Eman, nandoon lang, nagpupunas ng pawis,
Nagpapalakas. Walang patol. Walang pa-internet war. Walang tell-all interview. At doon mo makikita kung sino ang tunay na atleta. Focus sa pangarap, hindi sa chismis. Ang pinaka-solid na katotohanan, wala any isang credible source na nagsasabing tinanggihan ng amahin ni Eman ang training offer ni Manny Pacquiao. Walang interview. Walang statement. Walang dokumento. Walang balita mula sa kahit anong sports outlet. Ang meron lang, speculation ng mga tao na mahilig gumawa ng narrative. And ang irony? Habang nagkakagulo ang internet sa isang kwentong walang basehan, si Eman ay patuloy sa pagiging mas disciplined, mas focused, mas mature kaysa sa mga taong gumagawa ng gulong hindi naman nila buhay. Kung may tunay na kwento rito, ito iyon. Kahit may ingay, kahit may chismis, kahit may nag-iimbento ng drama, hindi iyon nagdidikta sa landas ng isang batang may pangarap. At hanggang hindi nagsasalita ang mismong involved, lahat ng noise ay mananatiling noise. Walang mas mataas na authority kaysa sa mismong actions niya. At ang actions ni Eman, malinaw. Focus, respeto, hard work, at commitment. At sa mundo ng sport, iyon ang tunay na sagot, hindi chismis. Yan. Natapos na naman ang isa na namang matinik, mainit, at punong chismis pero may laman na kwento natin ngayong araw. Kung nabitin ka, don't worry, mas marami pa tayong pasabog. Mas marami pang anggulong hindi nyo inaasahan. At mas marami pang tanong na tayo-tayo lang ang may lakas ng loob sagutin. Kaya kung gusto mo ng kwentong hindi basta kwento, kundi kwentong may angas, may analysis at may attitude, subscribe ka na. I like mo itong video. At syempre, i-on mo ang notification bell para sa susunod na chismis. Ikaw ang unang makakaalam, hindi yung kapitbahay mong maingay. This is Daily Chismis Entertainment. Ang tahanan ng Daily Chismis, siguradong may twist. And I'll see you on the next pasabog story. Peace out.